The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. And welcome kids sa aton pinasahing nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay isang kabuhi. Yari man yung lagat Pastor Pertal Paraki nga nagagda sa inyo sa sulod sining 30 minutos sa mga pamalandong kita sang putli kagamili nga mga pulong sa aton Ginoo. Sa aton palatuntunan, tinapay isang kabuhi. Ang mga pulong sa aton Ginoo para sa aton ning adlaw, Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9. The book of Jeremiah, chapter 17, verse 9. Ang mga pulong sa Ginoo nagsiling, ang tagipuson malimbungon, labaw sa tanan nga butang, kag lakas gid kadunot. Sino bala ang makahibalo sini? Mga biyan, welcome gid sa aton broadcast karong adlaw. Salamat sa inyo katutom sa pagbukas sa inyong radyo. Kung makapamati ka mo sang pulong sa Diyos. Amo na ng kalipay nga makaalagad kami sa imo. Pastor Neil Wilches, Pastor Baticados, kag ininyo lagad Pastor Pertal Paraki. Kag salamat nga paagi sa balang Espiritu, maintindihan naton, kag mabuligan kita sa pag-apply sang pulong sa Diyos. Kaya mo nang natagaan naton emphasis ang application. Hapos malaya magsaulo versikulo mo, no? Hapos mo lang magbitbit ka Bible kadto simbahan. Hapos mo lang maghambal ka parte sa Diyos, pero kung may mo gina-apply, way kwenta, way ginasing maayo nga madangatan. So nag-aaman ako sini, kay karon nga sa newspaper naton ka sa Facebook man, ang nakuman nga issue karon labi na gid sa Amerika, sa mga Amerikano nga mga soldado, US Army. Nasapuan nga madamo ang mga transgender, ini mga nag-decide nga magkambyo ang ila sex bala. Kag nadiskubrihan nga sa ila paghimo sini, kay maginanglan ang surgery sina, they avail themselves of the federal money. Ang kwarta sa gobyerno mo na ginagamit nila kung magpa-opera sila, makambyo ang ilang status. Di daw hindi conforme sini ang presidente nga si Trump. Sa uli nag-decide ang presidente, si President Trump, nga hindi sila mabaton nga bilang magsulod nga soldado kung transgender ikaw, disqualify ka sa pagsulod sa army. Samoy na. Kaya man matuod yung manigog ba nga pagkatao mo na naginto pa mo na plano sa Diyos sa imo. Kung lalaki ka, ito ka sa Diyos nga lalaki, patunod mo na amo ng plano sa Diyos. Kung babae man ikaw, natawa ikaw ang babae, gladly you accept that. Kaya mo na yung plano sa Ginoo. Hindi mo na napagliwaton. Talaga pamalandong ako nabasahan ko ang testimony sa isa katao nga ginalan si Vince Santiago, who later on was born again. His name is Vince Santiago. Natao ni siyang lalaki. He was born a male. Kapuro hindi siya kumporme sa pagtugas ng Diyos sa iya. Hindi siya kontento. Luyag niya yan mangin babae siya. Gina-question bala niya ang desisyon niya sa Diyos nga tao siya sa kalibutan ng lalaki. So, nagpa-opera siya. He underwent an operation and become a female. Tapos ito, sunod sa report niya ni, nakapamana siya he got married to an American. Apang hindi gihapon siya satisfied sa pag-change niya sa iyang sex situation. Halin sa lalaki, nag-underwent siya sa operation and nangin babae siya. Nasa po niya nga, hindi man siya satisfied. So, nangayos siya seek for counseling. And one time he was invited to a Bible study. And then one day, nakita niya nga ginhimo, hindi ginusto. So, nagpalapit sa Ginoo, nagpangayos ang bulig. And the miraculous way, naluwasin niya siya.
Nag-underwent naman siya sa operation again. Balik naman sa iya normal nga pagtugas ang Diyos sa iya subong lalaki as a male person. And there was a great transformation. Amo pala ini, no? Nga ang tao, actually, ginakabig na ina nga perversion mo. Sa society natin karon niya daw, atagan pa ina sang importansya. Pero really, going back to the Bible, if God created you as a male, be satisfied and be happy and be thankful for that. Hindi mo na pagliwaton yung plano sa Diyos. Hindi malalaki nga nag-imo sina kung tanaw mo, bahaw daw babae gino mo. Hindi ka gani ko siya ma-recognize nga lalaki mo. Kung magpa-hinar sila, magpatahom sila, daw babae gid. Pero ang pamangkot ko sila deep in their heart. Kung nagpakambyo ikaw sa imo sex, I'm sure na kung babae ka, among maghihapon na pala siya kung miso ba bisan nga nalaki ka na. Kung nalaki ka man nga magkambyo man imo sex to be a female, I'm very sure sa ako niya pag-intindi sila, ang imo pala siya kung nalaki maghihapon. Kaya mo na pagtugas ang Diyos mo, you will never be happy. You will never be satisfied until you return to the original conditions sa imo life nga lalaki ka. Kaya mo nitabo kay Vince Santiago tungod sina ginhimo niya mayo kay nakita nini kag nilinusula niya kag he went another surgery operation again and started ito a normal life as a male person. So gani kabay pa nga kung gintugay ikaw nga lalaki, be happy and be thankful for that. Kung babae man, be glad na gintugay ikaw sa Ginoo nga babae. Hindi mo na napagliwaton. Kaya mo ng plano sa Diyos para sa imo. Okay? Karon magpamati na kita diri sa isa ka ambahanon. Para gid sa inyo tanan nagabuylog diri sa aton nga broadcast. Kalantahon ini nga ginahalad na kon sa inyo sa sinigation sa aton programa. Mataw mga banod, ginaremind kita, the Holy One is here. Halong kita, kaibisan din kita. Ang balaan nga Diyos, ara sa presensya naton. Sa aton mga conversation, nabakon kaysa daw hindi gin magwanta mga nagaguluwa sa baba naton, nga daw wala na nagkakaigo, mga maigko na mga puno. Halungan tayo ni. Because the Holy One, God Himself is there listening. He is the silent listener nga nagapamati sa aton. Importante na nga bagay. Nga padumdumon kita sina. Well, aliya kita sa Kapitulo 36 sa mga salmo. Ini nga salmo ini ginatribute mo kay David. Kagintawag ni si David sa versikulo 27 ang chapter before that. David was a servant of the Lord. Si David, sulugon sa Ginoo. Amo na ipagkabig sa gulingon. Bisan amo na nga achievement nga ni David, ang mga dungog na ako niya, nangin hari siya sa Israeliyat. Ginakabig niya kaya gapon sa gulingon nga isa kasulugon sa Ginoo. Kabay nga mo man ang pagkilala natin sa aton gulingon, bisan ano nakataas ang pwesto nga na labutan ta. Ayan, presidente na ikaw sa dako kumpanya, o kung manager sa bangko, o kung ano dira, o kung presidente ikaw sa isa kabantog nga university. I hope you still realize that you are just a servant of the Lord. Kay matud man, ining Diyos nga ini, ang tagiya sa kalibutan, siya nagapanagiya sa aton. Kabuhita, ang kaalam ginatag niya sa aton. Mga sulugoon lamang kita sa Ginoo. Bisan si San Pablo nagpahayag sina ang kamaturan niya siya mo, ang pagkabig niya siya kulingon sa kasulugoon. So this is what David recognized and ginadmit niya ng abutang. Ini Kapitulo 36 ini, makita natin diri ang view, the picture of the human heart. Namin, no? Magina-describe diri ang retrato, ang kaimtangan sa ato tagipusoon. Kung ano ara dira sa sulod. Kaya kasi ang puno sa Diyos, out of the heart are the issues of life.
Abi, no, halimbawa, tagaan na tagaan mo tsansa ginawa abi mag-abri sa tagipusoon mo, tanaw ng ara dira, sa imong heart, sa imong mind. Ano makita sa Diyos? Kung ibutang abi sa screen, halimbawa, sa dako nga screen, ang ala sa sulod sa imong tagipusoon, ipakita ini sa atong tanan. Willing bala kita nga himo nila sa Diyos? Willing kita nga, Lord, okay lang. Ara, tanawan lang tanandang ara sa sulod sa tagipusoon. Kuway ko mahadlok, kuway ko mauya. Katawang sila kung unang ato niya conviction. Kuway kita mahadlok kung nabrihan isang ginoong tagipusoon ta. Of course, ining tagipusoon nato niya, this is just a piece of flesh, no? Kung paano nga ginasaysay sa Ginoo inang mga kamaturan sa tagipusoon ta, siya lamang na kay balusuna. Pero ari diri sa kapitulo 36 ngayon ari ang litrato sang tagipusoon sang tao. Ayan, hindi ka maupati sini, no? Pero mo ni kamaturan gid. Sa kasulatan nagasiling ang tagipusoon sang tao malauton. Maybe you will not agree with that. Or maybe you will not believe that. But that is the truth. That the human heart is a wicked heart. Di ba na? Amo nang verse basa ginaton kay ina sa Jeremiah 17 verse 9. Amo nang ginasiling sa Ginoo sa mga pulong, the heart is what? Deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Bisan i-deny ni mo bisan na ni mo deny, amo gina ng kamaturan. Ang tagipusoon sang tao malimbungon. Malimbungon. Tanaw pala yung tagipusoon, look at your heart. And be honest to yourself. Kung anano nga mga bagay dira nagasulod sa imo tagipusoon nga hindi maayo ginapinsa nimo. Apang salamat sa Dios, no, nga bisan amo ning kaimtangan sa tagipusoon ta nga malimbungon ka mayko. May remedy ang ginhatag ng Dios sa problema sa atong tagipusoon. God provided the remedy. And that remedy is Jesus Christ, who can change our hearts, who can cleanse our hearts from pollution sa mga salangin na himo naton. Halin sa 1 tubto sa 4 sang 36 nagasiling ini, ang paglalis ang malauton nagasiling sa akon, sa sulod sang akon tagipusoon, wala sing kahadlok sa Dios, sa tubangan sang iyang mga mata. Nagaulog-ulog siya sa iya kagulingon sa iya mga mata, nga ang iya kalautan hindi masapuan kagdumtan. Nagapabugal pa siya. Nang gina-flatter niya kagulingon. Nga siling niya, iya kagulingon nga ang iya kalautan hindi masapuan, hindi madiskubrihan. Ang mga pulong sa iya baba, kalautan, kaglimbong. Naguntat siya sa pagka maalam kag paghimo sing maayo. Sa higdaan, nagapadugi siya sing kalautan. Nagapahamtang siya sang iya kaugalingon sa dalanon nga hindi mayo. Wala niya pagkangilari ang malautan, ang malaot. Amoy na retrato, ginhatag sa Diyos sa aton diri, nanungod sang tagipusoon sa tao. Maagid kalaot, no? Tagipusoon ta nga malauton, o kung sala, in other words, ang sala. Ang tagipusoon nga malauton, o kung ang sala, nagapatalang ni sa aton. Kung na yung tagipusoon puno sa kalautan, didiktahan man na ikaw sa paghimo sa mga bagay nga hindi gusto. So the wicked heart or the sin itself deceives us. Sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, mabasa niyo na, Romans chapter 7, verse 11. Nga mismo ang tagipusoon ng malauton, nagalimbong. Ang imong tagipusoon, nagalimbong, limbungan ikaw. Kumana klasis ang sala nga grabe. The sin of deception. 7:11, siling diri, ang pulong sa Diyos, for sin taketh occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me. Sala, o kung natagipusoon ng tao nga puno sa sala, nagapatalang sa aton. Pila sa aton ang ginpatalang tungkol sa aton tagipusoon nga malaot.
Indulman kita. Oh, grabe gid, no? Kung kaysa daw, hindi na mo gid mahangpan. May isa ako kabiyan nga aktibo na sa simbahan nakaagi na officer sa church. Kagtunan mo daw ideal na model na nga leader sa simbahan. Pero ginlimbungan siya. Limbungan siya. And he fell into adultery again, into sin. Kaya nga tipuson nga nga malautuan na mo naglimbong saya, una-una niya nga makapanago siya, una-una niya nga agi mo lang kung ano man nga pang una-una nasulod saya utok. Okay lang na iya. Do tayo malang na. Teka ron, way na. Dula na siya. Mismo ang pamilya niya nagapanghiwala na siya tungkol sa pagpatalang sa sala sa iya. And sin flatters. Ang tagipusoon man nga puno sa kalautan, naga-flatter ni sa ato, ano ni pulo na, ginainto, bala ikaw, no? Ginainto ikaw. Okay lang na, mahila na. 10:3 sa mga taga-Roma, siling diri. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ignorant of God's righteousness. Mismo ang iyaman kaugalingon amo naglimbong sa iya. Kag nagaulog-ulog sa iya, inganyo sa iya nga ina nga bagay okay lang kun imo niya ni. So the wicked heart gives also on us assurance that our rebellion will go unpunished. Isa pa na. Ako pa nagnahimo sa tagipusoon nga malauton kung sa sala. Hindi ka na madakpan Damo kilala mo da. Diyo tayo malang na. Tiya mo ning nagkakatabo sa customs ko ron. By billions Sino mo tao nga na-involved sini? Tiya mo ni. Ang tagipusoon mo lang nga mga lauton ngayon nagalimbong sa aton nga wala na siya makadakop sa aton. Wala na siya makadiskubre sa aton ginahimo nga nagabaton kita kwarta kung ano dira. Amo na ang padihot sa yawa. Pati na ang resulta. At the end. Kasapuan. Na hindi nga mga tao na involved. Kamu na ginaw sisa karon. Kang hindi man ini sila makapalagyo. Kung mausisa ini sing maayo. That is what the wicked heart does. He gives you an assurance. Ginapasiguro ikaw sa sala. Ginapasiguro ikaw sa tanas. Sige, mo lang. Pwede na yan matago. Hindi kaya madakpan sila. Damo pangilala mo, kilala mo presidente, kilala mo ang mga kwandera. Buligan kanila na. Nahaylo man ikaw. You were deceived. Ulihin na lang ni mo natalpangdan sa anak ka na sa prisuhan. Ay nga nagpatunto man ako man. Nga nagpalimbong man ako mismo ako tigipusoon. Inlimbungan ini sang akon mga kaway. So listen to your heart. Do not forget. Tandaan mo ini ang imo tigipusoon kung puno ina sa sala, amo ina mga patalang sa imo. Because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kung hindi kita maghalong sa ginadikta sa atong tagipuson, because our wicked heart can deceive us, can dictate us to do something that are not good. Umumana kung kaysa katabo sa immorality, why people fell into immorality nga may asawa na sila. Satan is deceiving them. Hindi na kayo balo asawa mo taguha lang. Di nagpati man ikaw sa ginadikta sa tagipusoon mo. So ang katapusan na sa puwan ini. Ang mga nang guluwa karon nga may istorya sa palibot naton. So you have to listen carefully. Kung balang ginahambal sa tagipusoon mo, makadala sa imo kayuhan o kung makadulong na sa imo sa kalaglagan. Because in the first place, the heart is deceitful above all things. Sabi ninyo, ang tagipusoon balang malaot,
tungod siyang kalaot sa tipusoon niya, nagahari pa ang bugal. The arrogance. Because of the self-confident heart. Nagabugalon. Nagasiling makaya ko inaya. Why si makadakop sa akon? Why si maka-expose sa akon sala? Kag inaan nagadulong sa imo kung naman ang panahuna ni mo, kasulod na ang bugal, nga makasarang ka na. Why si makatandog na sa imo? And that will bring you to destruction. Kag kung naman na, may bugal na ikaw, may ka na madlok sa paghimo sa malain. Kaya kasiling ka na nga, makaya ko ini, powerful ako ya. So it brings, there's no more fear sa imo tagipuson. Manibasa natin din sa atong text, sa sulod sa iya tagipuson, wala sing kahadlok sa Diyos. Verse 1, no fear of God. Tungod sa bugal niya nga makasarang na siya. Tungod sa ginadikta sa tagipuson niya nga mayko. Ang resulta nga wala sa sing kahadlok sa Diyos. Wala na balay ng ginatawag nga reverential fear or respect for God. It means that he's not afraid of God's judgment anymore. Sa mga Roma Kapitulo 3, versikulo 18, nagamabasa nato ni, let us do evil that good may come. Dati ko natalang na ikaw, na-deceive na ikaw mo na. Ang sa imo isip. And when we don't fear God, we flatter ourselves. Hindi ba? Huwag ka nakadlok sa Diyos. Anong ginahimo ni mo? Ginadayaw na ni mo yung kalingon. Tanawan niyo ko, dugay na ko sa pangawat. Nga ni, huwag masinagadakop sa akon. Nanigulang na ko sang obra kong ini. Patalang sa tao, panglibog sa tao, huwag man ako madakpi. Amo na matabo kung wala ikaw sing kahadlok sa Diyos. Ginadayaw ni mo yung kalingon. And flattery gives more confidence to do that which is wrong. Alung natin kung ay nakita sing kahadlok sa Diyos, amo na ng resulta. Nagasulod ng bugal sa imo. Ang confidence sa imo kalingon. Anyway, sa imo yaw ay man Diyos mo. So, persons who don't fear God, ang resulta sila nga way na siya he doesn't hate sin anymore. And he will not reject sin anymore. In verse 2 of chapter 36, ang mga pulong sa iya baba, kalautan kag limbong, naguntat siya sa pagkamaalam kapag himo sing mayo. Hindi na siya wise sa mga desisyon. Because there is no fear of God, doesn't hate sin anymore. When they lose the fear of God, ang tao nga way na sing kadlok sa Diyos, ang matamat na lalaya dula ng tanan. Ang iya karakter way na. Ang iya integridad way na. Ang iya kandak way na. Amo na matabo, kung way na ikaw sing kadlok sa Diyos. Padayuno nato na itong pagtuon sa masunod niya riyonan. Mga biyan importante ini nga bagay ito na naton ara pablagi hapon sa imong kadlok sa Ginoo. Ang pagsunod sa iya, pagtuman sa iya. Kaya mo ni mga dulong sa aton sa kabuhi nga nagahimaya sa Dios. Ang inyo lang at Pastor Bert Alparaki nagapaalam na sa inyo, ang Diyos magpakamayagid sa inyo tanan.